itago niyo na lamang po ako sa pangalan Julius. I'm in my 30s at isa ako sa mga silent viewers ninyo. Nag-enjoy lang akong makinood sa mga kwento ninyo hanggang sa napunta na nga ako sa sitwasyon na ako naman yung nangangailangan na makakausap. Sumulat ako sa inyo para mag-share ng isang hindi ko sure kung matatawag kong kakaibang pangyayari. Baka sakali lang na meron dyan ang nakaranas ng pinagdaanan ko na. Kasama ko sa kwentong ito si Erlyn. Nagkakilala kami sa workplace namin dati. Parehas kaming sales representative. Unang kita pa lamang namin ni Erlyn ay nag-click agad kami. Una kasi sa lahat, type po ang itsurahan ni Erlyn. Mahaba ang buhok, morena, at tamang-tama ang height niya para sa akin. Maamo ang kanyang magandang mukha. Pero medyo kitik-kitik kung kumilos. Mula sa kwentuhan, umabot kami hanggang sa ligawan, hanggang eventually ay naging kami na nga. We were so good together. Ito walang halong biro. Sobrang dalang namin mag-away, as in, buwan ang pagitan ng mga awayan namin. Kasi magkaiba man kami ng pag-uugali, parehas namang priority o parehas naman naming priority ang feelings ng isa't isa. Sinuwerte akong matured kami pareho when it comes to dealing with relationship problems. Hindi na nga namin namalayan sa 5 years o ang 5 years na lumipas since the day we said, I love you to each other. You know, what did we do with all of this knowledge at the other end of the career? Well, we Love. we share it. Love. You thinking, do I write the book? Do I do the Oh! documentary? No, I'm just... Di ka pa ba tapos mag-shower? Tapos na, ano ka ba? Dumaan na nga ako sa harap mo para kunin yung damit ko eh. Hindi ka na, higa ka na dito. Naantok na ako eh. Oo, teka, malapit nang matuyo yung buhok ko. Ito bang cable na bayaran mo na? Ano yon? Yung cable ka ako na bayaran mo na. Oo, tapos na. Patanggal na kaya natin yan. Bakit pinagdidiskitahan mo yung cable natin? Inaano ka ba ha? Wala ka lang magawa eh. Pumikit ka na, matulog ka na dyan. Wala rin namang silbi. Di naman tayo nakakanood lagi ng TV. Panay online naman yung pinapanood natin. Sayang din yung bayad. Magkano lang naman yan? Grabe ka sa magkano. Halos 1,000 bayad natin dyan, di ba? Tapos yung ibang channel, di naman gumagana. Di tipid din nun pag pinatanggal natin, di ba? Bawas iisipin na rin. Hay, Julius. Di ka na, matulog na tayo. Bukas makakalimutan mo din yung cable natin. Busog ka na, higa na tayo na maayos. Hingi naman ang kumot. Oo naman, teka lang. Inaayos ko pa oh. O ayan, hilahin mo. Iniisip ko kasi, loves. Oh, Gusto ko sana magtipid-tipid din as much as possible. ginagawa naman natin yun ah. I mean, mas maigpit pa. Kasi iniisip ko baka oras na para, alam mo na, magpakasal tayo. Magpakasal? Oo. Oo, sana. Bakit tayo mo ba? Siyempre, gusto. Ready ka na ba? Pwede naman ah. Pwede naman na? I mean, oo naman siyempre. Yan eh kung ikaw ready na rin. Oo naman. Tagal na natin eh. Ay, dahil lang dun? Ang ibig ko sabihin, wala naman akong iniisip na ibang pwedeng makasama. Ikaw ba? Siyempre, ganun din. O anong problema? Anong problema? Hindi, I mean, game ka ba? Oo nga. Okay, good. Di pakasal na tayo. Kailan ba? Gusto mo ba yung grande, yung sa simbahan, tapos may prenup video, may pa SDE? Pwede rin. Okay lang din kung hindi. Bigyan mo ako ng 1 taon. Tipunin natin. Ay, wag na. 1 taon pa. Yung simple na lang, yung mga 50 lang ang bisita. Ako rin naman, ganun yung gusto ko. Mag-civil na lang tayo. Pag simbahan kasi, papapayat pa ako para sa wedding gown. Tsaka mahal ng wedding gown, no? O sige, pwede na rin civil. Oo, civil na lang. Kailan?
Ikaw, alam mo gusto, may special day ka bang inabangan? Anniversary natin? Sus, ang tagal pa nun eh. Wala namang isang taon yun eh. Mga 8 months na lang yata. Tagal ah. O di ikaw mag-decide. Para isang anniversary lang sineselebrate natin. Ang gulo pag may wedding anniversary tas mag-jowa anniversary. Dahil sa bagay, sige, sa anniversary na lang. Pero sure na yan ah. Ako sure na. Okay, sabihin ko kay mama bukas para masabihin niya si papa. Oo nga no. Nasa barko pa rin pala sa tito. Sasayo mag-retire eh. Sabihan ko rin si mama ko bukas. Okay, good. Sige na, tulog na tayo. Good night. Good night. Sigurado na yung date na, ha? Oo pa, December 10. Sige, magpapababa ako ng buong December. Yun, buti buong December. Kasi balak po namin mag-honeymoon ni Erlyn sa Boracay eh. Sasama namin kayo ni mama. Sige, masaya yun. Sama namin kayo para may tagabahid ng hotel. Sira ulo. Joke lang naman pa. Pero sige, sagot ko na hotel. Regalo ko na sa inyo. Buti naman pa. Dami-dami mong pera eh. Share the blessing. Hoy, tong perang to, para sa lupa ng pamilya ng nanay mo, para mabawi sa bangko. Alam ko po, binibiro lang naman kita eh. Sige na, may gagawin pa ako. Tawagan na lang, ha? Okay pa, ingat po. Bye-bye. Bye. Lab! Lab! Dito sa kusina. Lab, Oh, tignan mo nga tong boobs ko. uy, sure, syempre. Sira, seryoso ako. Seryoso din ako. Mayos ka nga. Bakit ba? Tignan mo tong banda dito, sa ilalim mo. Ano meron? Kapain mo. Dito? Oo, kapain mo. Diinan mo ng konti. Ayan, anong nararamdaman mo? Dito ba? Oo, nakakapa mo ba? Parang may bukol, no? Oo nga no. Ano to? Hindi ko rin alam eh. Masakit ba? Hindi ko sigurado. I mean, sensitive lang yung boobs ko. May konting discomfort lang, parang ganun. Pa-check natin. Pero baka cyst lang to, no? Yun nga eh. Baka matutunaw lang din eventually. May kaibigan ako 5 yung cyst sa boobs pero nawala din naman nung tumagal. Mahirap na. Sige na, pa-check na natin. Pwede rin. Sige mamaya, tawagan ko yung OB ko. Magtatanong ako kung meron siyang kakilalang doktor or kung kanino ba pwede ipacheck tong mga ganito. Wala kasi ako ibang doktor buong buhay ko kundi yung OB lang eh. Sige, magtanong-tanong ka. Sabihan mo ako kapag alam mo na kung saan pwede magpatingin ha. Sasamahan kita. Okay. Nagpa-check up nga kami ni Erlyn. Nagpa-mammogram siya at nakitaan siya ng maraming bukol sa kanyang dibdib. Pero isang partikular na bukol lang talagang napansin na kakaiba. Ipinabiopsy ito at na-confirm namin na it was indeed cancer. Nasa early stage pa lamang ito. Pero dahil unpredictable ang case ni Erlyn, agad-agad siyang isinalang sa iba't ibang treatment. Unfortunately, mabilis yung pag-progress ng cancer. Kumbaga, nadiskubre lang yung lump, biglang naging maligalig na yung mga cancer cells. Hindi ko ma-describe sa inyo kung gaano kahirap yung sitwasyon namin na yun, lalong-lalo na nga para kay Erlyn. Tinibang talaga kami emotionally, mentally, at aminin ko, financially also. Halos masimot talaga yung mga nainipon ko para sana sa kasal namin at sa pagsisimula ng panibagong buhay. Naalala ko pa nga na natatawa kami ni Erlyn kasi doon lang namin naintindihan yung gamit na kasabihan na health is wealth. Kasi kapag may sakit ka, mamumulubi ka talaga. Lalo na nga kapag malalang sakit like cancer. Gastos sa treatment, sa gamot, syempre mas maselan na sa mga iniinom at kinakain. Marami lang bawal. Pero bukod sa yaman, talagang uubusin ng cancer o ng kahit ano pa mang karamdaman yung tibay ng loob mo at tatag ng isipan mo.
So, yun na nga pa. Cancel po muna yung kasal. Sigurado na ba yan? Oo pa eh. Ang dami po kasi naming iniisip ni Erlyn. Ang hirap pag sabay-sabay. Unahin na po muna namin harapin tong sakit niya. Tapos pag okay na po, saka na po yung kasal. Ang dami rin po kasing gastos kaya hindi po talaga uubra kahit ipilit namin. Nak, kung pera lang naman ang problema, patutulungan kita. Alam mo namang... Hindi pa, okay lang po. Ang totoo, hindi naman po talaga dahil sa pera lang wala lang din po talaga sa hulog. Mabigat kasi yung loob namin pareho syempre, pangit naman magpakasal nang hindi maayos ang pakiramdam namin. Lalo na po si Erlyn. Hindi nun magagawang magsaya sa sariling kasal niya. Ang akin naman anak, baka ito yung perfect time para maitagaan nyo na sa bato yung pagsasama nyo. Na hindi porke may sakit titigil na yung takbo ng buhay nyo. Tsaka patunay lang din ba na may sakit o wala, hindi mo iiwan si Erlyn. Malay mo, yun ang lalong magpatibay ng kalooban niya. Ano sa tingin mo? Ang totoo po niyan, ganyan din po yung iniisip ko pa Kung ako lang yung masusunod, bukas na bukas magpapakasal na kami. Kaso ang inaalala ko, syempre, yung kagustuhan ni Erlyn. Sa nakikita ko sa kanya, parang wala pa siyang ganang intindihin yung kasal namin Tsaka nakafocus kasi siya sa gamutan. At takot na takot kasi siya pa Takot na takot kami actually. Yun na nga Sobrang nakafocus sa sakit niya. Baka kailangan niya ng distraction. Tanungin mo muna. Malay mo, gusto niya rin na ituloy ang kasal. Kaso baka nakikita niya rin sa'yo na problemado ka rin. Subukan mo lang tanungin. Sige pa, subukan ko po. Balitaan mo ko. Kasi kung itutuloy niyo, hindi ko na aantayin ng Disyembre. Magli-leave na ako agad-agad. Sige pa, message po kita ha. Kausapin ko muna si Erlyn. Sana pumayag. Kasi sa akin, walang kaso kahit bukas makalawa pa. Basta pakakasalan ko siya. Asan si Erlyn? Parang kanina ko pa siya hindi nakikita. Teka nga, punta ako nga sa kwarto. Lab? Wala naman sa kwarto. Baka nasa banyo. Lab? Oh, dito ka lang pala. Tara, merienda tayo. Gusto mo bili ako yung samada sa kanto? Lab, bakit nakatingin ka lang dyan sa salamin? Julius, Oh, tingnan mo to. Palala na ng palala yung paglalagas ng buhok ko. Ang pangit-pangit ko na. Lab, naglagas lang yung buhok mo, pangit na. Ako, buhok lang yan. Hindi naman dyan nakabase yung ganda ng isang tao. Well, syempre nasa ugali, oo. Pero hello, yung mukha tinitingnan, hindi yung buhok. Julius naman Totoo naman Ito, papakatotoo ko sa'yo Alam mo nung una tayo nagkakilala, natrak ako sa mukha mo, tsaka sa puwet mo. Pero hindi sa buhok Pakikya mo. Una sa lahat, kulay kalawang. Singtigas ng walis tambo. Blessing na rin na nalagas yan. At least, pwede nang tumubo ulit yung natural na kulay ng buhok mo. O parang reset, di ba? Hindi mo ako naiintindihan. Naiintindihan kita. Ano ka ba? Ang akin lang, meron ding good side yung bad side na nakikita mo, di ba? Nakikita mo ba yung itsura ko? Patsi-patsi yung lagas ng buhok ko. Mukha ko naaagdas na. Psst! Huwag kang ganyan magsalita. Kaya naman pala nagkakalbo yung mga cancer patients dahil sa ganyan halika na rito. Kalbuin na lang kita para matapos na. Ayoko nga. Sayang tong buhok ko. Ayaw mo. Di sige, ikaw bahala. Tinutulungan lang naman kita kung ayaw mo magkalbo, huwag ka rin magreklamo ng ganyan sa akin. Bakit ang sama-sama mo ngayon? Ano ka ba? Hindi ako masama, Erlyn. Kinakausap lang kita ng normal. Normal? Kung kausapin mo ko parang wala kang awa Pag kinausap ba kita ng may awa, katutuwa mo. Yun bang gusto mo? Ipakita ko sa'yo naaawa ko. Bakit wala kang masagot? Kaya mo rin ang ganun, di ba?
Kilala kita. Mabuti pa bumili na lang tayo ng wig. Gusto mo yun? Saan ba nakakabili nun? Meron ba sa online? Alam mo, bili ka. Ako magbabayad tapos si super glue natin dyan sa anit mo para hindi matanggal. Para kang timang. Gusto mo masunog yung balat ko sa super glue? Paano ba kinakabit yun, ha? Sige na, oo na. Anong oo na? Yung gusto mong gawin. Ay, ang alin ba? Dami ko na sinabi. Sige na, kalbuhin mo na ako. Seryoso? Oo nga! Basta ayusin mo yung pantay. Yung hindi maahalata yung mga patse-patse sa ulo ko. Medyo sagarin na natin para hindi kita. Go! Gawin mo kahit anong gusto mo. Basta ayusin mo. Okay, teka, kukunin ko lang yung clipper ko, ha? Teka, saksak ko lang, ha? Kusog lang natin itong mga makeup mo. Yan, okay na. Ano, game na? Go. Sure ka na? Go na nga. Wala nang bawian. Julius, ano ba? Sinisiguro ko lang. Kasi baka mamaya inumpisahan ko, sabay magbago yung isip mo, tapos ako sisisihin mo. Hindi, walang ganon. Gawin mo na kasi umpisahan mo na bago pa magbago yung isip ko. Dalian mo na. Okay, teka. Puko dito. Yan. Relax ka lang, ha? Huwag ka muna tumingin sa salamin. Pikit ka muna at baka ma-stress ka. Hindi, okay lang. Kaya ko yan. Paala ka. Sabi mo yan, ha? Umpisahan ko na. Isa pa sa mga naunawaan ni Erlyn simula nung magkasakit siya kung bakit kadalasan ay nakakalbo yung mga nagpapa-chemotherapy. Tuluyan ko nang kinalbo si Erlyn para hindi niya na iiyakan ng bawat paglagas ng kanyang buhok. And it wasn't bad. It was not bad at all, gaya ng hinakala ni Erlyn. Maganda pa rin siya. Sobrang ganda pa rin niya para sa akin kahit namayat siya at nawalan ng hanang buhok. Nagmukha pa nga siyang astig sa paningin ko. Pero dahil gusto pa rin ni Erlyn na may nasusuklay na buhok, ay hinayaan ko na lamang siyang bumili ng iba't ibang wig. Nagpatuloy pa nga ang gamutan ni Erlyn. Pero payo sa amin ng mga doctors niya, mas maigi din daw na gawan din namin ng paraan na mabawasan ang stress ni Erlyn. Kasi totoo daw na nakapagpapababa ng immune system ang stress. Sakto naman na mayroong inirekomendang holistic care center ang isa sa mga close friends namin. Doon daw kasi ay tinuturuan siya on how to manage stress and cope up with her sickness. Tuturuan ka rin on how to totally change your lifestyle. She can meet other people na may katulad niyang sitwasyon. Meron din mga cancer survivors na handang magbigay ng payo o suporta in any way. Cellphone pala nag-alarm. Ano ka oras na ba? Mas 4 na ng hapon, Kanina pa ako dito sa parking. Tagal namang matapos na early sa session niya. Matawagan na nga. Hello? Lab. Uy, ano na? Alas 4 na ng hapon, Tagal nyo naman dyan. Asan ka na ba? Andito sa open parking sa tapat. Sabi ko naman sa'yo, umuwi ka na lang Baka maburyo ka. Pero eto na, patapos na yung session. Dalihan mo naman, love. Maawa ka naman sa akin. Kanina pa ako dito. Sakit na ng bato ko, tsaka balakang ko. Sa tagal mo, nakatulog na nga ako Tsaka ang init Sige na. Magpapaalam na ako. Dalihan mo, love. Uwi na tayo. Oo, eto na.
talaga ng kape sa umaga. Teka, ano bang pwedeng breakfast? Love? Ano gusto mo breakfast? Tinapay o magluluto ako? Love? Ano yun, lab? Sabi ko anong gusto mong... Oh, ba't nakabihis ka? May lakad tayo ah. Lakad? I mean, may lakad ako, pero syempre hatid mo ko. Saan? Teka, ba't di ko alam yan? Lab, sinabi ko sa'yo to kagabi. Kagabi? Kailan kagabi? Habang naliligo ka, di ba nagtututbrush ako sa may lababo sa banyo? Abay, hindi ko naintindihan yun. Oh, sabi mo may lakad ka, pero hindi ko naman alam na kinabukasan na pala. Which is ngayon na. Eh, hindi mo naman pala inintindi yung mga sinabi ko eh. Teka nga, ano ba yung lakad na yan? Kakain lang kami sa labas ng mga new friends ko from the wellness center. Ha? Kakakita nyo lang ng isang araw, di ba? Oo nga, so? Hoy naman yata yung session yun na yan. Lab, hindi to session sa center. Magkikita kami sa labas. Bonding lang. Hindi to part ng wellness routine. Ah, okay. Bakit? Same pa rin naman yun eh. Nagkatsika na kayo last time eh. Kulang pa rin chismisan. You know what? That's the problem eh. Iniisip mo chismisan lang ang ginagawa namin. Hindi mo alam we are trying to build a support system. A trustworthy support system. Eh syempre hindi mo maiintindihan yun kasi wala ka namang sakit. Oy love, huwag mo sabihin yan. Alam ko kung ano kalagayan mo ngayon. Alam mo lang pero hindi mo naiintindihan. Wala kang first-hand experience. Kaya nga gustong gusto ko kasama yung mga nakikilala ko sa wellness center eh. Kasi naiintindihan nila ako 100% unlike you na ayan, kinukutsa yung mga ginagawa ko. Hindi kita kinukutsa. Ang akin And lang. maybe, another reason why I love being with them, kasi it feels good to know na hindi lang ako yung may sakit. Masama man, pero natutuwa akong marami pala kaming may sakit. I'm not alone. Anong sinasabi mo? Ano, you feel alone, ganon? Kahit andito ako, you feel alone? Yes! Ha? Aba, teka lang. Paano mo naman sinasabing hindi kita sinusuportahan? Kahit ba sigurado akong ginagawa ko lahat para sa'yo? Ginagawa mo yung nakakaya mong gawin, but it doesn't mean na it's already everything I need. Anong ibig mo sabihin doon, ha? Frankly speaking, yung lahat-lahat mo, kulang na kulang pa rin. Erlyn, Pero somehow I understand. It's not your fault. Meron lang talaga akong mga bagay na kailangan na hindi kayang ibigay ng taong hindi nakakaintindi sa sitwasyon ko. So please, let me do what I want kahit sa mga simpleng bagay na ganito. You're healthy, Julius. I'm not. Mahaba pa ang buhay mo. Sa akin pwedeng bilang na. Masaya ako na nakahanap ng panibagong support system si Erlyn. I'm happy kasi at least hindi niya nararamdaman na mag-isa siya or pinaparusahan siya ng langit kaya siya nagkasit. At least kahit papaano alam niyang common yung situation niya. At pwede siyang makakuha ng lakas ng loob sa mga cancer survivors na member ng Holistic Care Center na kinabibilangan niya. Pero sa kabilang banda, may lungkot din akong naramdaman. Kasi apparently all this time, I was not enough. Or I was not doing enough for Erlyn. Kinailangan pa niya makakuha ng suporta from other people bago siya mabuhayan ng loob to fight against her illness. At nalungkot din ako kasi ayokong makaramdam ng inggit sa akin si Erlyn na kesyo ako ay malusog at walang life-threatening illness. Nandyan ako sa tabi niya pero somehow, hindi ko nga naman naintindihan ng buong buo yung sitwasyon niya. I'm not really good with words, let alone openly express how I feel. Kaya ang nangyari, mas naging close si Erlyn sa mga bago niyang kaibigan. Mas nakapag-share siya sa ibang tao at hindi na sa akin. Kasi ano nga naman ang maisasagot ko bukod sa kaya mo yan at sa
I'm here for you. Mas madali para kay Erlyn kapag kayong taong nakakausap niya napagdadaanan o napagdaanan na yung sitwasyong kinaroroonan niya. Napunta tuloy ako sa moment kung saan kine-question ko na yung silbi ko para kay Erlyn. Kung ano pa ba ang pwede kong gawin bukod sa tulong na pinansyat. Bukod sa pagiging physically present. Ano pa ba ang kailangan niya from me? I know, wrong timing yung pag-iisip ko ng kung ano-ano, pero I just wanted Erlyn to depend on me. Hindi ko lang sigurado kung depende nga ba ako. Iniisip ko na lang na sana malampasan namin ni Erlyn yung pagsubok ng pagkakaroon niya ng sakit nang hindi nagagalusan ang relasyon namin. Habang lumilipas sa mga araw at mga linggo, ay para nakakaramdam ako na tila ba lumalaki ang distansya sa pagitan namin ni Erlyn. Dahil kasi sa laki ng gasto sa gamutan niya, medyo sinasadya kong kumuha ng extra hours sa trabaho. Alam kong sinusubukan ni Erlyn na unawain yung late kong pag-uwi o yung masyadong maaga kong pag-alis ng bahay. Pero alam ko din na it will still affect her in a not so good way. Kaya nga, to make it up to her, hindi ko siya masyadong pinaghihigitan. I let her do what she wants. I let her go wherever she wants to go. Kung gusto niya kumain sa ganito o sa ganyan, sige, go. Kung gusto niyang pumunta dito o dyan, sige, pupuntahan namin. Simula kasi nung nalaman namin na may cancer siya ay tumatak na sa isip ko yung thought na pwedeng bilang na ang mga araw niya. Depende syempre sa magiging takbo ng treatment. I try to take care and protect her as much as I can. Pero I also gave her the freedom to enjoy life kumpara nung wala pa siyang karamdaman. Eto, pwede na siguro itong sopas. Baka malata na yung macaroni. Teka, tawagin ko na si Erlyn. Lab! Lab! Lab, kain na tayo. Lab? Ayoko. Never ever kong ipapakita sa'yo yung itsura ko pag walang wig. Bakit naman? Wala namang masama eh. Ano ka ba? Ang pangit-pangit ko, I swear. Erlyn, kung physical na ganda ang basehan, nasa mukha yun, wala sa buhok. I think, ganun pa rin yung magiging itsura mo. Hindi no, kaya nga sabi nila, ang buhok ng babae crowning glory namin kasi it will drastically change your appearance. Well, I don't care. You're beautiful, Erlyn. Kahit ano pang buhok mo, meron man o wala, you're going to remain beautiful. Physically, and even beyond that. Alam mo ikaw, napaka-bolero mo. Hoy, hindi uubra sa akin yan ah. Ako, bolero? Why would I do that? Come on, Erlyn. Huwag mong sabihin, hindi mo talaga nakikita yung ganda mo. Tumitingin ka ba sa salamin? Oo naman, Anong nakikita mo? sarili ko. And Sarili ko lang. what do you think about yourself? Huwag mong sabihin hindi ka aware na maganda ka. Well, ayoko naman sabihin na oo maganda ako kasi hindi naman ako like magandang maganda pero naniniwala naman ako na may itsura naman ako kahit papano. Alam mo, hindi ko alam kung nagpapaka-humble ka lang o you're totally naive. Let's just say I'm being honest. Pwes ako din. I'm also being honest. How about we... Erlyn, Nagulat naman ako sa'yo, lab. Bakit? Ano yun? kakain na tayo. Okay, sige. Teka, magpapaalam lang ako ah. Carlo, I gotta go. Kakain na kami ni Julius. Oh, okay. Enjoy your meal. Thank you. Bye! Bye. Ano, lab game? Kain na tayo? Tara.
Love. Hmm? Sino yung kausap mo kanina? Si Carlo yon. Kasamahan ko sa wellness center. Kasamahan? Volunteer worker siya doon. Cancer survivor din siya. So, isa siya sa mga nagbibigay ng support sa mga members. Inspiring yung story niya actually. Na-diagnose siya with colon cancer at such a young age. Kaya ko. Tapos, binenta niya lahat ng mga luho niya para pampagamot. And he realized so many things simula nung... Bakit ganun kayo mag-usap? Bakit? What do you mean? Kanina pa ako sa may pinto. Marinig ko usapan nyo. Okay. Anong problema? Nag-uusap lang naman kami. Oo nga, usap lang. Pero may mga bulahan pa eh. You're beautiful pang ganyan. Ano yun ha? Lab, ganun lang talaga si Carlo. It was just probably his way of showing his support to someone like me na may cancer. He was just trying to build my confidence. Kaya By flirting? hindi siya nakikipag-flirt. At sa harap ko pa ha? Hindi naman niya alam na nandyan ka eh. So hindi niya gagawin yun kung alam niyang katabi mo ko. Alam mo, hindi ko alam kung ano kinagagalit mo. Kasasabi ko lang, Carlo is flirting with you. Hindi nga siya. At ang nakakainis, you were flirting back. Tuwang-tuwa ka sa ginagawa ng Carlo na yun. Patawa-tawa ka pa. Ano ka, teenager? You know what? Fine. Sige. Tumatawa ako. Natutuwa ako, sige, inaamin ko. Pero alam kong binubola niya lang ako, okay? Hindi ako tanga para maniwala sa mga sinasabi niya. Ah, talaga? Bakit kinikilig ka parang tanga? Excuse me? Tinawag mo ba akong tanga? I said what I said. Ganon. O sige. Oo, natuwa ako. Kinilig ako kahit alam kong binubola lang niya ako kasi somehow I felt good. I felt good to still be appreciated kahit ganito na ako. Ano? Ang sarap marinig yung tawagin kang maganda kahit pabiro o pabola lang. Kasi alam mo naman sobra akong insecure sa sarili ko right now, di ba? And you are doing nothing. At eto ka pa nga sinasabihan akong tanga. Yun lang ba? Gusto mo lang marinig na maganda ka? O sige, maganda ka. Ang ganda-ganda mo. Ikaw ang pinakamagandang babae sa balatang lupa. Ayan, okay na. My God! This is so stupid. O saan ka pupunta? Magpapahinga na. Nakakawala ka ng gana. And for the record, parehas man kayong fake ni Carlo pagdating sa akin. He did a better job at making me feel better. Dapat matuto ka sa kanya. Diyan ka na nga. I'm aware naman na bumaba ang self-esteem ni Erlyn simula nang nagkasakit siya. Naintindihan ko naman yung point of view niya pero syempre masakit para sa akin na makitang ganoong makipag-usap ang girlfriend ko sa ibang tao. Sa ibang lalaki for that matter. Ang nakakatawa nito, ako pa yata yung nahiya na parang nakakastorbo ako sa pag-uusap nila. Pero ever since that incident, hindi na nawala yung pag-aalala ko. Hindi na nawala yung pagdududa. Kasi habang tumatagal, lalo akong nakakahalata at nakakita ng mga nakakabahalang mga senyales. Mas madalas nang pumupunta si Erlyn sa wellness center. Mas madalas niyang kasama yung mga bagong kaibigan niya na may sakit din kagaya niya. Madalang na rin siya makipagkwentuhan sa akin dahil lahat ng energy niya ay naibigay na niya sa mga newfound friends niya. Para naging out of place na ako sa buhay ni Erly. At ang pinakayokong pakiramdam ay yung selos at pagdududa doon sa Carlo na palaging kausap niya. Erlyn would always talk to him kahit na nasa bahay na. Matutulog na lamang may pahapol tawag pa. Wala naman na akong naririnig na bulahan pa. Matinong usapan naman ng magkaibigan ng mga narinig ko. But still, diba? Erlyn was spending too much time with Carlo. Hindi pa ba sapat na nakikita sila sa center twice or thrice a week? Ang masama pa nga nito, for some reason, nahirapan akong sawayin si Erly. May sakit pa rin kasi siya. She's still battling cancer.
Gusto ko siyang awayin pero a big part of me was afraid na baka mapunta lang kami sa alanganing sitwasyon kapag ka naman ginawa ko yun. Hindi ko pa sure pa eh. Tanungin ko po si Erlyn kung kailan kami pwede umuwi sa atin sa Bicol. Sige, tanungin mo. Pero huwag ka lang magtanong. Kumbinsihin mo na. Minsan lang ako magkaroon ng mahabang bakasyon. Gusto ko sana sulitin ang kompletong pamilya. Sige pa, akong bahala. Kumbinsihin ko si Erlyn. Okay. Sige pa, I have to go. Ihatid ko pa kasi si Erlyn eh. Sige. Message mo na lang ako, ha? Sige po, bye pa. Nasaan na ba si Erlyn? Sabi niya alis na daw kami. Ay, ayun. Sa balcony. Lapitan ko na nga. Oo, paalis na ako ng bahay. Andiyan na ba sila? Sabihin mo antayin ako bago magsimula yung kainan, ha? Sige, see you. Anong I love you ka dyan? Hoy Carlo, huwag ka masyadong confident, ha? Sabi ko pag-iisipan ko. Kaya umayos ka. Sira, magkaiba ang I miss you sa I love you. Huwag kang filingero. Sige na. Magsasapatos na ako. Okay. Sige. Bye-bye. Parang sira talaga yun. Julius, kalma. Kalma lang. It's nothing. It's nothing. Bakit ka nga ulit pupunta ng wellness center? Diba kagagaling mo lang doon kahapon? Birthday nung may-ari ng facility. May konting salo-salo. It's not really a party, pero gusto lang kami makita ng founder na isa ring cancer survivor. Anong oras kita susunduin mo kaya? Baka wag na. Ha? I mean, hindi ko kasi alam anong activities yung gagawin namin so makaihatid na lang nila ako. Nila? Yeah, may van yung center. Marami silang mag-aatid sa'yo o yung Carlo lang? Ayan ka na naman. Kailan mo kaya ako titigilan sa mga ganyang bagay? Masisisi mo ba ako? Honestly, nagpipigil lang ako kasi ayoko ma-stress ka. Pero Erlyn, ang dami-dami ko nang kinababahala sa'yo. Ang lakas-lakas na ng kutob ko. Pero di ako sasalita kasi nga, sabi mo, friends lang kayo, napaparanoid lang ako. You are paranoid. At baka sabihin mo rin na I'm not being supportive sa'yo. Sometimes. Sometimes. Wow. Teka, tatabi ko lang to sa akin, mag-usap tayo. Julius, anong ginagawa mo? Mag-usap tayo. Julius, malilate na ako. Wala akong pake. Ano? Erlyn, mag-usap tayo na maayos. Yung seryoso, yung totoo. God. O Erlyn, naman, di ba? Aware ka naman may nagbago. May nagbago na sa'yo. May nagbago na sa atin. Simula nung nagpunta ka dyan sa lintik na wellness center na yan. Lintik? Diyos may, hindi ko naman naiintindihan kung anong silbi sa paggaling mo eh. Ilang buwan ka na dyan? 2? 3 buwan? Ano, gumaling ka ba? Hindi naman, di ba? Bakit ka nagpupunta dyan? Ginagamot ka naman sa ospital. That's the point. Hindi mo naiintindihan. Haba, please. Paki-explain. Ipaliwanag mo sa akin. Ano ba nakukuha mo dyan? Bukod sa paglalandi. What the hell? Paglalandi? Oo! Seryoso ka ba, Julius? Oh, come on, Erlyn. Tingin mo hindi ko alam? Lumalandi ka lang dyan. Nung umpisay na yan lang kita kasi nakikita ko ang saya-saya mo. Nabuhayan ka. Hinayaan kita kasi akala ko ito'y makakatulong sa'yo para matanggal yung matinding stress at overthinking mo. Na baka sakaling mas makatulong sa pagaling mo. Pero lintik naman, Erlyn. Kaya pala ang saya-saya mo kasi may ibang lalaki na nagpapasaya sa'yo. O bakit ganyan ka makatingin? Ba't wala kang masagot? Kasi totoo, di ba? Ang gago, di ba? Ang gagaling nyo! Saan ka nakakita? May mga sakit na nga kayo, nagawa nyo pang lumandi! Lalo ka ng babae ka! Nasa bingit na nga kayo ng kamatayan pero nagka-time ka pa maghanap ng iba! Hayop na yan! Ang gagaling! Ang gagaling nyo! Napakagaling po! You know what? Tama ka.
Nasa bingit na nga ako ng kamatayan pero nagka-time pa akong tumingin sa iba. Kasi alam mo kung bakit? This cancer made me realize na sobrang ikli ng buhay. Sobra. So why not do whatever I want? Why not hanapin at gawin ko na lang yung mga bagay, mga tao na talaga magpapasaya sa akin? So anong gusto mong sabihin? Hindi ka na masaya sa akin? Ayaw mo na sa akin? Yun ba ha? I don't know. Ewan ko, Julius. Punyetang sagot yan. Ewan mo? Talaga ba? Aminin mo na lang kasi. In love ka na sa lalaking yan. Aminin mo na nagtuloy-tuloy yung landian yung mga hayop kayo. Aminin mo na. Sabihin mo sa akin para matapos na. Total yolong-yolo ka naman eh. Life is short, di ba? Kaya tapon muna ako ano mararamdaman ko, di ba? Basta ikaw yung masaya, di ba? Kaya sige na, diretsuin mo na ako. Makipag-break ka na sa akin. Iwan mo na ako, Erlyn. Utang na loob. Para maluwag na rin sa aking iwan ka. Please lang, Erling. Mahal kita. Kaya galit na galit ako ngayon kasi lintik, mahal kita eh. Mahal na mahal kita. Pero kung aminado ka naman na hindi ako yung para sa'yo, please lang tapusin mo na. Muna ako paabutin doon sa point na gawin ko siya yung ginagawa mo sa akin. Yung mawalan ng pake. Kasi the last thing na gusto kong mangyari ay yung mawalan ako ng respeto sa'yo. To the point na wala na akong pake kung may sakit ka. Basta iiwan kita. Sasaktan din kita gaya ng pananakit mo sa akin. Ayoko ng ganun. Baba pa yung buhay mo, Erling. I know that. Pero huwag mong paikliin yung akin. Tama na unti-unti yung makita kung paano ka nag-give up sa relasyon natin. So please, let me go. Eventually ay nakumpirma ko nga na nagkakamabutihan na si Erlyn at yung Carlo. Naamin din sa akin ni Erlyn na sa bawat paghatid ko sa kanya sa wellness center na yun, ay siya namang pagsundo sa kanya ni Carlo kapag ka nakaalis na ako. Hindi naman pala talaga madalas na nakikita-kita yung mga members sa wellness center. Actually, more on video calls pa nga ang mga session nila. Mas madalas lang talagang magkita sina Erlyn at yung Carlo. Sa totoo lang, hindi ko alam anong mararamdaman ko during that time. I'm sorry pero ang gagalingan. Saan ka nakakita ng tao na may sakit na nga nagawa pang lumandi sa iba? I mean, lisensya ba ang pagkakaroon ng life-threatening illness para gawin mo kung anong gusto mo nang walang pakialam sa nararamdaman ng ibang tao? Ibalato ko na lang ba kay Erlyn? Kasi baka nga naman mag-iba ng direksyon yung sakit niya at lalong lumala. Total healthy naman ako eh. I can always find someone new. Erlyn might not. Ayoko kasing ako ang makipag-break kay Erlyn. Ayokong ako yung magmukhang nang iwan o nag-give up. Ayoko magmukhang masama. Dapat si Erlyn yun. Akuin niya yung panloloko niya. And she did. Nakipag-break siya sa akin. Kahit na nasaktan ako, I can't stop thinking and caring about Erlyn. Hindi ko pinutol yung ugnayan namin. Nagpahinga lang ako ng ilang linggo pero eventually I reached out to her again. Kasi una sa lahat, hindi naman mawawala agad yung pagmamahal eh. Pangalawa, may sakit pa rin si Erlyn. I'm worried kasi baka hindi siya maalagaan na mabuti ng Carlo. Last time I checked kasi, maayos naman ang response ng katawan ni Erlyn sa treatments. Pero, she's not in the clear yet. May mga cancer cells pa rin sa katawan. It could go away or pwedeng malipat sa ibang parte ng katawan. Kaya as much as possible, kinain ko yung pride ko.
tinapalan ko na lamang yung sakit sa dibdib ko. At binuhusan ko na lamang ng malamig na tubig yung galit ko. And I tried to be friends with Erye. I tried with all my might and willpower to be friends also with Carlo. Oh, saan ka pupunta? Dadalawin si ano pa? Si Si sige lang. Wala namang kaso. Nahihiya ka pang sabihin eh. Nak, matanda ka na. Hindi na kami makikialam ng mama mo sa buhay pag-ibig mo. Tsaka wala namang masamang dalawin si Arlene. May sakit yung tao eh. Kaya sige lang, walang problema. Pero mabilis lang ako pa. Dito ako magdi-dinner. Good. Sige, sabihin ko sa mama mo. Sige po pa, una na po ako ha. Okay, ingat. Saan kaya si Erlene? Late na siya. Julius, hey! Uy, Erlene. Sorry, ang traffic. No problem. Have a seat. Ay, pwede tayo lumipat? Dalawa lang kasi yung upuan dito. Doon tayo sa apatan. Ha? May mga kasama ka? Diba sabi mo you're good with meeting Carlo na? Ay, sorry, ano yun? Parang ako nabingi sandali. Kako, sabi mo walang problema sa yung ma-meet mo si Carlo. Diba? Oh, no problem. It's been it's been months. Exactly. Kaya naman, sinama ko siya today. Ay, ayan na, papasok na. Naganap pa kasi siya ng parking eh. Ayan na siya. Babe! Hey, Finally. Carlo, this is Julius. Julius, this is Carlo. hi bro. Dami ko nang narinig about you dito kay Arlene. Kaya feeling ko parang hindi ito yung first time na nagkakilala tayo. Ang daya nga eh. Daya nito si Erlene. Ang dami na nakwento about sa akin. Pero ako, no offense. Ako, wala akong idea about you. No worries bro. Kaya nga meeting you is a progress. At least, panatag na ako na nagkikita kayo ng girlfriend ko. At least, panatag ka. Yeah, syempre. Ikaw ba naman lumagay sa akin? Yung girlfriend mo nakikipagkita pa rin sa ex niya. Oo nga naman. Oo naman. Well, try mo lumagay sa posisyon ko. Wala. I said, let's have a seat para, alam mo na, maka-order tayo. Sige. Oh babe, upo ka na. Thank you. Kaya lang dun pala sa counter o order. Teka, ano gusto niyo? Ako na order. Ay, no. Ako na bro. I got this. Anong gusto mo? Si Erlene kasi magi-green tea lang. Ikaw ba? Ano na lang, brewed coffee lang. Brewed coffee. Okay. Snacks? Sandwich? Hindi, I'm good. Thanks. Alright. Balik ako, babe. Sure. So, kumusta ka na? Ano ba, parehas lang. Para naman di tayo nakita last week. Dinala ko sa inyo, remember? Yes. Ikaw ang dapat kong kamustahin. Kamusta ang lagay mo? Okay naman. Super. Everything is clear. Pero syempre, close monitor pa rin. Consistent pa rin naman ako sa healthy lifestyle. Ganyan. Good. Basta let me know if something happens, ha? Or if you need help in any way. I know. Ikaw naman talaga ang unang nasa utak kong tawagan kapag may problema. Kayo ni Carlo, kamusta? We're good. We're great. He's amazing. He takes care of me. Kasi syempre galing na siya sa pinagdaanan ko. Kaya he knows what I need and more. That's good. Although,
Syempre may mga tampuhan every now and then pero he gets me. He just gets me. Ako ba hindi ba kita na-gets? Julius. Biro lang. Ito naman, no? Pero alam mo, Julius, I'm so happy right now. I'm so happy with Carlo. And I'm so happy na okay tayo. I'm so happy na you are still by my side. Even after everything I did. Oo naman, naintindihan ko naman kung anong nagawa mo. Masakit, oo, pero importante sa akin, I loved you. And I still love you. Pero syempre, ibang klaseng love na ngayon. I love you as a... As a friend, ganon? Yeah, something like that. I love you as a person. Kasi sa hirap ng pinagdaanan mo with your health, you need my support instead of my anger. Oh, thank you, Julius. Grabe, kahit nagka-cancer ako, eto na yung silver lining. A happier life with the love of my life and my best friend. Best friend? Oh, ayaw mo? Sure, no problem. I like that. Kaya panindigan mo yan ah. Hindi man naging tayo, I still need your commitment. Sorry ka, Julius, pero I think you're stuck with me forever unless ayaw ng next girlfriend mo. Don't worry, I'll make sure na yung susunod ko magiging girlfriend. Kaya maintindihan yung friendship na meron tayo. Ayun pa lang, bumabaliktad na ang sikmura ko sa mga pinagsasabi ko during that time. Ako na ang magsasabi, Julius, napakabait mo, sobra. Ang bait-bait mo. Para kang tanga. Oo, nagawa kong makipagkaibigan kay Erlyn at makipagplastikan kay Carlo. Just because mahal ko si Erlyn at naawa pa rin ako sa kalagayan niya kahit papaano. Regular akong ina-update ni Erlyn sa health condition niya. Paminsan-minsan naman nakikipagkwentuhan si Carlo about work, business, kotse o motorsiklo. Na parang akala mo wala nangyari. Ganun pa rin ang status namin. I'm still their quote-unquote friend. Although masasabi ko naman na unti-unti nang nababawasan yung feelings ko for Erlyn. Nandun na ako sa point na malaman ko lang na clear na siya sa cancer. I will go away for good. Pero for now, I'll try to look out for her kahit sa sidelines na lang. Iniisip ko na lang na baka sila lang talaga ang tinadhana para sa isa't isa. At naging kasangkapan lamang ako sa buhay ni Erlyn in preparation for Carlo.